There's a reason why dogs are known to be man's best friend. They are very loyal, and if you take very good care of them, you have a friend for life. But as fun as it is owning a dog, it comes with a lot of responsibility. Hi everyone, I'm Hailey Dizon at nandito ako ngayon sa Robinson's Magnolia at makakasama natin si Coach Tristan para turuan tayo kung paano i-train ang ating mga dogs and how to make them our best friend forever. Get the remote control. Ay, alam. Galing nga. Apir. Guys, alam niyo ba na si Coach Tristan lang naman ang man behind Milo and Friends? And he's also one of the additional trainers ni Dalbong, ang first ever world winner dog who came from the Philippines. Hi, Coach! Hello, ma'am. Good morning. Coach, balita ko meron daw tayong special guest. Yes, ma'am. Meron po. Tawagin natin, Milo. Wow! Hi, Milo! Hello, Dam. Hi. Ito po si Milo, isang Jack Russell Terrier. First dog ko siya. First dog mo siya, tapos tinrain mo po siya on your own. Yes, ma'am. Pagtuturo tayo ngayon ng basic obedience, usually gumagamit ako ng masarap na treats. So, ito yung treats ko. Okay. Dehydrated pork liver. Papaamoy mo muna sa aso na meron kang masarap na treat. Oh, para may okay motivation sa sumunod. And Coach, gano'ng katagal po bago sila matuto ng mga kahit isang command lang? For example, sit. Kasi yan po yung pinaka-common, di ba? Sit. Papaamoy mo muna sa aso na meron kang masarap na treat. Para may motivation sa sumunod. So ngayon, paano maituro yung sit? Alam nyo kasi ma'am, ang dogs, mas nakikinig sila sa body language natin. Tsaka hand gesture. Mostly talaga body language po. Katulad nito, ang taas ng drive niya sa food. So ganito po yan, no? Paamoy mong may treats. Taas mo lang yung kamay mo. Then, reward. Okay. Siguro mga 3 beses na wala mo ng command. Ayan, taas mo lang yung kamay mo, then reward. Ipaalam lang muna sa kanya na may reward ka. Ngayon, maglalagay ka ngayon ng command. For example, sit. Ayan, relax. Good. Wow! Ayun. Ayan. Very good, Milo. Relax. 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 So ngayon, ang isusunod natin, down. Isa yan sa mga mahirap na training sa pagdating sa basic obedience, yung down. Okay po. So usually, yung ginagawa ko, gamit ulit tayo ng treats. Treats. Yan, ilulure natin, i-guide natin yung aso. Ngayon, pag nagda-down, bibigyan mo na agad ng treats. So ibababa mo yung katawan niya. Ibababa mo yung kamay nyo, yes. gamit yung treats. Guys, medyo mahirap yan sa umpisa kasi hindi lahat ng aso kaya agad ng down. No? Nakikita nyo, nagda-down na siya, no? Ngayon, para mas nag-a-advance at nag-excel yung training nyo, lalayo ngayon yung kamay nyo. So, diba nakita nyo, sumusunod na yung nguso niya, no? Ngayon, ilalayo na yung kamay nyo, di ba? Down. Good. Wow! Diba niya? Hanggang lumayo yung command mo dyan. Sit. Sit. Relax. Ayan, di ba? Ganyan na yung position ko, ma'am, no? May distansya na. Relax. Relax. Down. Good. Hanggang lang. Guys, si Milo, ano na po ito ha, trained na siya kaya mabilis, no? Pero yung matagal dito kasi guys, yung proseso. Down, ayan, reward ulit. Yan. Sa mga nag-uumpisa pa lang na mag-train ng dogs nyo, guys, patience is key talaga. Okay, ngayon, ang pinakamahirap, ma'am, yung stay, no? Lalo na sa jowa natin. Mahirap yan. So, paano na ituturo yan? Kasi yung ibang mga dog owners, ganito sila magpa-stay. Stay. Dapat lagi kang chill. Relax ka lang, pero firm ka para maturo mo yung stay, no? Kita nyo si Milo, nakastay na siya, no? Naka-lie down na siya, nakastay na siya. Ang training niyan, huwag ka muna lalayo ng malayo. Malapit muna sa kanya. Sit. Relax. Down. So, nandiyan na tayo, stay na tayo. Huwag ka agad lalayo, ha? Step backward lang. Stay, relax, and then rewind. Very good! Hand signal na ito. Hand signal ng stay, ganyan. O kaya pwedeng ganito. Sit, down, stay. Mas firm na ako ngayon. Stay, then babalikan mo siya. Bibigyan mo siya ngayon ng 3 or 5 kung ilan yung gusto mong ibigay sa kanya. Pero wow, sobrang dami. Ibig sabihin naman yan, jackpot. Very good. Best yung ginawa niya. Yes, very Best effort good, yung binigay Milo. niya. Ang susunod naman natin, yung cam. So, down. Ngayon, pwede mo naman isabay yan kasi medyo nalalaman niya na yung mga commands mo. Kailangan ng body language, no? Actually, kahit walang komanda cam nakikinig na yung aso dyan. Example, para mas convenient, again, lagyan natin ang cue. Diba? Down, hatak ka lang kapag ayaw lumakad yung aso. Come. Yes. Cute! Again, tingnan nyo Stay. Ayan. Pag nagpa-cam ka, so, come, let's go, come.
Good. So, ayan. Actually, guys, ang tinatawag ko tong training na to is balanced dog training. Hindi kasi pwedeng laging soap, hindi rin pwedeng laging fear. Yes. Para yung aso masaya. Makikita nyo sa body language ng dog ko yung kawag ng buntot. Ganyan lang. Kapag ganito yung kawag ng buntot, excited. Kaya pasunurin yan pag ganon. Ang huli natin, yung proper walking. Okay, Maraming mga dog owners dito problemado sa paglalakad ng aso. May 3 parts kasi yung leg ng aso, flat collar. Pag andito yung leash natin, powerless ka dyan. Pag nasa middle neck, dyan yung trachea, dyan nasasakal yung aso. It should be dito, guys, sa under jaw, sa ilalim ng panga. Tapos, pag naglakad ka, hands down, shoulders up, chest out. Para pag nilakad mo yung dog mo, sabay kayo. Kasi andito yung weakest part ng dog, under jaw. Makikita nyo yan sa mga nagdo-dog show. Di ba laging nandito sa ilalim ng panga? Kaya bakit sabay sila at confident yung sa paglalakad? Kaya ganito ang lakad, chill, relax, pero confident. Up. Pipitik ako, makikita nyo dito pumipitik ako. Kasi eto, overconfident tong asong to eh. Sobrang mayabang kasi to eh. Kaya nagbibigay ako ng konting force. No? Yan. Come. Ay. Gusto niya in front of the camera. Yan. Lakad ako ng ganito, makikita nyo. Ito po yung proper walking. Dapat yung leash, loosen. Coach, pwede po ba kayo mag-share sa amin ng mga behavioral corrections? Alam nyo kasi guys, ang daming trained dog, no? Marunong na ng basic obedience, pero hindi makontrol. Ang pinaka-training ko dyan, uunahin nyo makontrol yung sarili nyo. Kasi pag hindi nyo nakokontrol yung feelings nyo, yung intention nyo, tsaka emosyon nyo, expect nyo hindi nyo makokontrol yung aso. So, ang behavioral correction guys, napakalawak niyan, no? Actually, Coach, isa sa mga question ko po, sana matulungan niyo po ako, yung excessive barking. Okay. Kasi yung mga aso talaga, Coach, matahol talaga sila. Paano po yung gagawin ko pagdating sa gano'n? Ganito po kasi yan, no? Paliwanag muna natin, bakit ba maingay ang isang aso? Kasi natutunan niya na gamitin yung mata niya. So, ang pinakasagot ko dyan, engage your dog's nose. Kailangan nila ma-explore yung paligid, yung mga bagay-bagay. Kadalasan makikita mo yan pag nasa gate. Di ba? Pag open yung gate, may harang. Bakit maingay sila? Kasi mata yung ginagamit nila. So, nadi-deprive yung aso na explore yung mundo. For example, eto. Kung may makita siyang treats, minsan nag-iingay yung aso natin. May pagkain, nag-iingay na. Diba? O, sample natin, bark. Kailangan paamoy mo muna may pagkain. Tapos, hindi mo ibibigay yung pagkain pag hindi siya nag-relax. Kaya lang si Milo kasi highly trained siya eh. Excited yung aso ko, diba? Makikita nyo, makulit, no? Relax. Kita nyo, open mouth, exposed yung tongue, may eye contact sa akin, relax. No. Sit. Sit. Dito mas firm na ako kasi nga excited yung aso ko. Relax. Ayan, nakita nyo, relax. Doon ko ibibigay yung pagkain. May isa-suggest ko dyan, ma'am, sa mga dogs nyo. Kailangan exercise first. Kailangan nila brain stimulation. Nagiging problema yan ng mga dog owners kasi wala silang time na may exercise. So you will see the difference. So kailangan din talaga guys, hindi lang tao ang nag-exercise, pati ang inyong mga pets. Kasi ang mga dogs talaga, nabuhay yan para lumakad. Exactly. Hindi sila nabuhay para ilagay mo lang sa loob ng kwarto mo, sa loob ng bahay mo. Okay? Pero ano po yung basic na pwedeng gawin para ma-potty train yung ating... It's all about routine. Routine talaga. Okay. Kung kunyari, nadudumi siya ng alas 5, gising ka ng mga 4:30. So maglalatag ka na agad siya. 4:30, gising ka na ng 4:30 ng madaling araw, dalhin mo siya sa certain spot kung saan dapat dumumi. So pag dumumi siya doon, bigyan mo ng treats, matuwa ka, para sabihin mo sa kanya, oh, very good ka. At napansin ko rin po sa kanila, Coach, kapag meron silang dinumihan na isang lugar, parang laging-lagi na sila doon dumudumi. Yan, exactly. Kasi yung dumi o yung ihi, yun ulit yung aakit sa aso para dumihan siya ulit saka ihian. Paano naman po yung sa leash pulling? Ako, Coach, meron akong husky. Yes. And kapag nilalakad ko yung husky ko, ako yung pinupull niya, Coach. Hindi po ako yung nagpupull sa kanya. Alam niyo kasi guys, ganito yan ha. Lalo na kung hyper ang aso mo, tapos gumagamit ka ng body harness, medyo mahirap kontrolin yan. So, nandito yung Milo and Friends training natin. Ayan. Inimbento po talaga to para sa proper walking. Okay. Tapos again, lagi niyong iparamdam sa aso yung relax ka. Kasi problema, hindi pa humahatak yung aso mo, ganito na yung hawak mo, no? Oo, tapos pinupull. Paglalakad na tayo, uwalis na kayo. Hindi pwedeng ganun. Dapat paramdam mo sa aso mo palagi na relax ka and firm. So again, hands down, shoulders up, chest out. Diretso lang yung tingin.
Kasi ibang dog owners, pag naglakad, ganyan di ba? Ganyan, no? So, ang point ko dito, ang focus dapat ng aso nasa inyo. Hindi dapat focus mo sa kanya. Sa kanya, okay. Kasi pag focus mo sa kanya, ang nangyayari, ikaw yung sumusunod ikaw sa kanya. yung sumusunod sa kanya. Unlike dito, kung ganito yung walking natin, di ba? Siya yung susunod sa'yo. Okay? Kita niyo yung pitik ko Practicein niyo rin yan, no? Pag ganito, siya susunod sa atin. Tingnan niyo hawak ko sa leash, Yan. Yung isa pang correction dito yung jerk. Pagkapitik mo, luwag. Technically, ganito yung training ko. Pag umatak ng pakaliwa, pakanan. Pag umatak ng pakanan, pataas. Pataas. Kasi coach, hindi lang dogs ang meron ako. Meron din akong cats. Paano ko ba sila pagsasamahin? Meron talagang mga dogs na matataas yung prey drive. So, ayan, dapat puppy pa lang, tinitrain mo. Tinitrain mo na Like for example, si Milo, Jack Russell, binread sila para mag-hunt ng daga. So, dapat makontrol mo yan. Hindi na mawawala yung drive Maganda dyan, adapt tayo ng mga pusang Pinoy natin. Puspin, Lagay muna natin sa cage. Lagyan natin ng tali yung aso natin. Pag magwawala, kailangan doon ka mag-correct. Actually, Pagdating sa behavioral management training or behavioral correction, gradual po ang training. Hindi pwedeng isama mo kagad yung pusa. No? Pagsamahin mo kagad sila. Hindi pwedeng ganon. Hello! No! Hello! No! Hey! Matututunan natin kung ano ba ang mga food and maintenance na perfect sa ating mga dog, ano nga ba ang perfect dog breed for us, and may pa-surprise sa atin si Milo.